Lalabas ba si Gutesa? Lalabas ba ang 18 Marines? Lalabas ba si Saldico? Definitely lalabas. Kaya nga yung sinasabi nila, kino-cover up lang nila yung una, siguro. Dahil alam naman nila na may kodita eh. At dito, talagang mukhang may kinatatakutan sila sa mga bagong majority. No? Sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, ganito na lang ka-massive ang manhunt at massive ng instant filing ng mga asunto ng mga senador na kasapi ng majority ngayon. Gusto talaga nilang madurog ang majority dahil pag wala na, mapailan yung iba, sila na ang majority. So talagang ginagawa nila ng paraan yun dahil ayaw nila na mabuksan ng Senate ang investigasyon, lalong-lalo na makunbin ang Blue Ribbon. Connivance to, conspiracy to. Kasi lahat ng senador na nasa lineup, si Choby Tiangco na nga rin mismo yung campaign manager nila na lahat ng na deliveran din nila ng campaign pa nila eh. Dahil sa panibagong liderato ngayon sa Senado, sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at sa bagong chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee, posible umanong lumantad sa Senado si resigned Congressman Eli Zaldico. Ayon ito sa isang konsehal ng Quezon City. Si Almar Fursuelo magbabalita. Alam nila na mag-o-online testimony si Zaldico. Isa raw ito sa mga kinatatakutan ng minority senators kapag tuluyan ng nag-convene sa Senado ang Blue Ribbon Committee. Ito ang inahayag ni Councilor Rani Ludovica ng 2nd District ng Quezon City sa eksklusibong panayam ng SB9 News. Paliwanag ng konsehal, hindi raw lingid sa kaalaman ng marami na malawak ang korupsyon sa bansa dahil halos lahat umano ay nabayaran. Wala ring naging resulta noon ang pagtestigo ni Senate whistleblower at dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Alam naman natin lahat eh, di ba? Hindi lang naman yung isang tao nagsalita, no? Ang dami nagsalita. Nagkatugma-tugma nga eh, nung lumabas yung mga taong ito eh. Pero nung lumabas ng taong ito, anong ginawa, di ba? Sinupress. Sinupress. Pero nung nasuppress si Gutesa, may lumabas. Diba? Kaya ito raw ang nais ayusin ng bagong liderato ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngunit ayon sa konsehal, matagal nang alam ng minority ang naturang hakbang ng kasalukuyang mayorya. Kaya ginagawa umano nila ang lahat upang mapigilan ito. Lalabas ba si Gutesa? Lalabas ba ang 18 Marines? Lalabas ba si Saldico? Definitely lalabas. Kaya nga yung sinasabi nila, kino-cover up lang nila yung una, siguro. Dahil alam naman nila na may kodita eh. At dito, talagang mukhang may kinatatakutan sila sa mga bagong majority. No? Sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kasalukuyan, ang Senate Blue Ribbon Committee ay pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano bilang chairperson. Nagsilbi namang vice chairpersons sina Senator Jingo Estrada at Senator Rodante Marcoleta. Kabilang naman sa mga miyembro sina Senator Chis Escudero, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla at ang magkapatid na Villar. Kaya hindi na umano katakataka kung bakit inuusig ngayon ang liderato ni Cayetano sa Senado at sinampahan ng mga kaso ang ilang miyembro ng mayorya. Dito po, ganito na lang ka-massive ang manhunt at massive ng instant filing ng mga asunto ng mga senador na kasapi ng majority ngayon. Gusto talaga nilang madurog ang majority dahil pag wala na, mapailan yung iba, sila na ang majority. So talagang ginagawa nila ng paraan yun dahil ayaw nila na mabuksan ng Senate ang investigasyon, lalong-lalo na makunbin ang Blue Ribbon. Tungkol naman sa tanong kung may kumpas ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nangyayari sa Senado, ito ang naging sagot ng konsehal. Lahat connivance to, conspiracy to. Kasi lahat ng senador na nasa lineup, si Choby Tiangco na nga rin mismo yung campaign manager nila
na lahat ng na deliveran din nila ng campaign pa nila eh. At yung testimony rin ng 18 na bodyguard ni Saldico, mayroon ding testimony sila ron na si Senate President Soto na deliveran nila ng maleta, si Lacson, pati yung bakit ang ICC nakapasok sa atin dito. Alam yun, hindi lang katang isip ng 18 bodyguard, may paper trail yun. May CCTV doon sa opisina ni Saldico. Kung matatandaan sa paglutang ng 18 bodyguards ni Zaldico, binanggit nila na ilang senador sa minority ang umano na deliveran nila ng mga maleta ng pera. Ayon sa kanilang mga pahayag, kabilang din umano sa mga na-deliveran ng mga maleta ng pera sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at former Speaker Martin Romualdez. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forsualo, SMNI News.